Miss Lolaning and Mr. DJ Ian. Handumanan sa kaawit. Isang mapagpalang araw po sa lahat ng tagapakinig dito sa grupo ng Sweet Lover Forever Young. Itagoy na lamang ako sa pangalang Queenie bilang Reyna sa buhay ng aking Papa Julio. Para malaman niyo ang buong kwento ng buhay namin, amin na pong sisimulan ang makabagbag damdaming drama at ito ay aming pinamagatang Hindi Kita Malilimutan. Ay, okay na siguro to. Pinag-grocery ko. Matawagan niya muna si Lucas. Oh, Lucas. Pagkikuha nga muna ng pinambili ko at ipasok mo sa sasakyan. Opo, Don Julio. Kukunin ko na po. Ang bigat pala nito. Mapasok ko nga muna to sa loob ng sasakyan. Oh, Lucas. Okay na ba yan? Para makaalis na tayo. Opo, Don Julio. Teka. Parang may umiiyak na bata. Don Julio, narinig niyo ba yun? Umiiyak na bata. Ay, oo, Lucas. Narinig ko. Hindi naman ako bingit. Don Julio, tignan niyo. Napakalusog ng bata. Abay, oo nga. Sino ba kasing magulang ang nag-iwan sa batang ito? Tahan na. Huwag ka nang umiyak. Ang cute-cute mo pa naman. Sige. Mag-attend tayo ng isang oras. Kung wala pa rin kukuha sa batang ito, dalhin natin sa bahay. Parang uulan pa ata. Mababasa pa itong batang ito. Inalagaan ako ni Don Julio. Binihla ng maayos na damit, pinapakain ng masustansyang pagkain, at lumipas ang 7 years, wala pa rin naghanap sa akin. Grade 1 na ako noon at Papa Julio na ang tawag ko sa kanya, sa taong nagmahal at nag-aruga sa akin. Papa, pagkatapos natin kumain, painumin na agad kita ng gamot para hindi ako mag-alala bago ako pumasok sa school. Salamat anak ha. Ang sweet mo talaga. Pakis nga muna si Papa. Mag-aral ka ng mabuti. Opo, Papa. Papa, ano po ba ang makukuha pag nag-aral ng mabuti? Anak, yan ang magiging susi pag maging successful ka someday. Para bago ako mamatay, walang sino man ang pwede mang api-api sa'yo. Naintindihan mo? Okay po, Papa. Pagbutihin ko pong pag-aaral ko para soon makabawi po ako sa'yo. Hindi mo na kailangan bumahoy, anak. Sapat na sa akin na makita ka na nasa mabuti kang kalagayan. Sige na. Saan ba si Lucas? Para mahatid ka na niya sa school. Don Julio, nandito po ako. Sige po, ihatid ko na po si Queenie. Bye, Papa. Alis na po kami. I love you. Mwah! Mahal na mahal din kita, anak ko. Masaya ang pagsasama namin ni Papa Julio. At noong nakatuntong na ako ng 18 years old, napakabongga ng aking dibo sabay sa aking graduation sa college. May 18 roses, maraming bisita at masasarap na pagkain. Ngunit ilang araw lamang, may kaiba na siyang naramdaman sa katawan. Ano ba itong nararamdaman ko? Nahihirapan akong huminga. Anak, Lucas. Teka, si Anak, Papa ba yung tumatawag? nahihirapan na talaga akong Si huminga. Papa nga. Diyos ko! Papa! Okay ka lang ba dyan, Papa? Oh, Diyos ko, Papa! Ano nangyari sa'yo? Papa, ayos ka lang ba? Kuya Lucas, tulungan mo ako si Papa. Papa! Anak, hindi na ako makahinga. Papa! Dadalikan namin sa hospital. Tara na po. Hindi na kailangan, anak. Alam ko,
Hindi na ako magtatagal. Basta, mag-iingat ka palagi ha. Huwag kang mag-alala. Lahat ng pera at ari-arian ko, ipapamana ko sa'yo. Pati itong bahay. Huwag mo itong ibenta ha. Dahil marami tayong alaala dito. Tama na po, huwag ka po magsalita ng ganyan. Total, marami namang tayong pera, di ba? Wala akong pakialam kahit maubos ang pera natin. Basta gumaling ka lang, Papa. Kuya Lucas, tara na. Dadalhin na natin si Papa sa ospital. Time of death, 5:55 p.m. Kayo ba ang kamag-anak ng pasyente? Dok, kamusta ang Papa to? Is he okay na? I'm sorry, Iha. Ginawa na namin ang lahat pero hindi na po talaga siya umabot dito sa hospital. Condolence sa inyo. Maiwan ko muna kayo. Dok, pawiin mo sinabi mo, Dok. Hindi pwede mamatay si Papa. Pawiin mo, Dok. Kuya Lucas, si Papa. Madam, wala na tayong magagawa, senyorita. Talagang hanggang dito na lang talaga ang buhay ni Don Julio. Tanggapin na lang natin. Ganyan talaga ang buhay. Lahat tayo namamatay. Huwag kang mag-alala. Dahil bago pa mawala si Don Julio, ay biniling ka niya sa akin. Kuya Lucas, salamat po. Papa Julio! Papa, nahatid ka na namin sa huling hantungan mo. Mamimiss kita, Papa. Senyorita, ihatid ko muna to sa kotse ang mga gamit ha. Tawagin mo na lang ako kung gusto mo nang umuwi. Sige, Kuya Lucas. Hayaan mo muna po ako rito, ha? Gusto ko lang Okay, muna senyorita. po mag-isa. Okay po. Papa, bakit mo naman ako iniwan? Wala nang papahulyo na manguhuli sa akin palagi. Mamimiss ko yung kulitan natin. Lalo na nung bata pa ako. Yun lang ang tanging alaala natin, Papa. Oh anak, kumain ka na. Naluto ka na yung paborito mong hotdog at itlog. Wow! Salamat, Papa. Ang sarap naman ng niluto mo po. Ang sarap talaga. Feeling ko mabubusog ako dito. Siyempre, masarap na din magluto si Papa. Malakas pa si Papa, no? Sige nga, itry nga natin, Papa, ang tuhod mo. Taya ka, Papa. Habulin mo ako. Habulin mo ako. Habulin kita. Nandito na ako. Papa, paalam. Maraming salamat sa pagtanggap at pagmamahal sa akin bilang anak mo kahit hindi mo ako kadugo. Maraming salamat, Papa. Kahit hindi man ako hinanap ng tunay kong pamilya dahil tinapon ako sa isang kariton. Pero dahil sa kabutihan mo, nabago ang buhay ko. Paalam, Papa. Hindi kita malilimutan. Sobrang gumuho ang mundo ko nung yumao ng aking Papa Julio. Ganun pa man, sobrang bait niya talaga sa akin. Salamat sa tunay kong magulang, ako nga pala ang sanggol na pinabayaan niya sa kariton. At naniniwala pa rin ako na balang araw, makilala at makasama ko rin kayo. Hanggang dito na lang ang aming kwento na sana'y makapulutan ng aral. At ito ay aming pinamagatang, hindi kita